So mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, mayroon po tayong balita ngayon na pinag-iingat na po ang buong Pilipinas. Especially po doon po sa airport natin, ang pinakamalaking airport dito sa ating bansa, sa NAIA. Kung dahil nga daw po may kumakalat na karamdaman ngayon mga sangkay na nagsisimula po ito ngayon doon po sa Japan. Ito po ay ang STSS na sinasabi po sa balita na in 48 hours lamang po mga sangkay pwede pong itumba ang isang tao. Ngayon mga sangkay, pinag-iingat po, pinagsusuot na nga po ng face mask ang mga kababayan po natin dito sa ating bansa. So mga sangkay, medyo nagulat lamang po tayo sa balitang ito, no? Dahil nga po, eto na, pinag-iingat na po yung mga Pilipino ngayon dahil po sa outbreak na ito, patungkol po sa isang karamdaman na nagsimula po ito ngayong taon doon po sa Japan na kumakalat po, no? Nagkakaroon po ng outbreak. So alamin po natin ang balita tungkol dyan. But again, paki-subscribe po yung ating YouTube channel, no? Ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.23 million subscribers na po tayo. Ilang tulog na lamang, ilang saglit, ilang minuto, ilang oras, mga sangkay, mararating na po natin ang 1.23 million subscribers. Kaya naman, subscribe muna ito ngayon para maging kabilang ka, no? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito bang sangkay, hindi po ito biro itong balitang to, no? Mga pasahero daw po sa NAIA, pinag-iingat na sa bagong virus mula sa Japan. Walang iba, kundi itong STSS. At ang balita tungkol dyan, mga sangkay, sabi po dito, rare bacteria that can kill in 48 hours in spreading. Ganyang kabilis, mga sangkay. O, tingnan po natin ang balita. Pinapayuhan ngayon ng airport authorities sa mga babiyahe na magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa bagong virus na kumakalat mula sa Japan. Ayan na nga po, mga sangkay. Diba? Alala po natin yung outbreak ng COVID, diba? Galing pong China. Ngayon, 2024, eto naman, STSS po ito, mga sangkay. Subalit, mukhang malala po ito. Sana po hindi po ito kumalat ng gusto dahil delikado, mga sangkay, kung magsasara na naman po tayo, magkakaroon na naman po ng pandemic. Diyos mio. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesperson Chris Bendijo, naglagay na sila ng mga paalala sa mga pasahero na mag-face mask, mag-sanitize at takpan ang bibig at ilong kapag Ayan, mga sangkay, ha? Iyan po yung paalala para wala pong sisihan, mga sangkay, no? Mas mahirap kung kailan andyan na, saka pa tayo magre-ready pa lang. So, ngayon pa lang, ayan na po. Mag-face mask, mag-sanitize, at kung ano pa mga prevention, mga sangkay na advice ng mga eksperto regarding that. pag-uubo o babahing. Nakipag-ugnay na rin anya ang MIAA sa Department of Health sa pamamagitan ng Bureau of Quarantine para sa monitoring ng mga papasok na pasahero. Nako, ayan na nga po. Minomonitor na po lahat ng papasok. Talagang naaalarma sila ngayon, mga sangkay. Alam niyo na, pag-usapan po natin to. Kung kayo ay nanonood dito, alam po ninyo kung anong klaseng karamdaman ito na kumakalat doon po sa Japan. Pero para hindi po lugi yung mga hindi po napanood yung vlog po natin tungkol diyan, 'di ba? I-ano natin ngayon, lalabas po natin yung information, no? 'Di ba? Bago pa mabalita ito ng UNTV at iba pang mga pahayagan, mga sangkay, nagawa na po natin ng content. Nauna na po tayong magbalita tungkol po dito, mga sangkay. Itong karamdaman mula po sa Japan. Ngayon, medyo alarming ito dahil nag-warning na po yung otoridad natin dito mismo sa ating bansa na mag-ingat na. Sa ngayon, may naitala ng 977 cases ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS. Ayun, STSS. Ilan ang bilang ng mga sangkay ng mga tinamaan? Ulitin natin. Ng streptoc 977 cases 977. Ay nako, sabi ko mga sangkay, paulit-ulit ko na lang po itong sinasabi, na itong mga ganitong klaseng scary event, no?
matatawag po nating very scary kasi alarming po talaga nitong nangyayari. Hindi po ito bago sa pandinig kung nagbabasa po tayo ng Bible. Sa Bible tinuturo po dito, bago daw po bumalik ang Panginoon, mangyayari muna yung mga lindol, mga gera, mga sigalot ng mga bansa, gutom sa iba't ibang mga bansa. At isa po sa nabanggit po doon ay ang paglaganap, pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman. At kung papansinin po natin ngayon, hindi lamang po STSS ang kumakalat. Iba't iba pa pong mga uri ng karamdaman ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Pero ngayon mga sangkay, very alarming kasi itong STSS, mukhang delikado ito. Cases ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Japan. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, Ayan po yung mga sintomas. Lagnat, panginginig, panginginig, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng kasukasuan, pagkahilo pagkahilo, at pagsusuka. at pagsusuka. Ayan, mga sangkay ha. Yan po. Ngayon, para mas klaro mga sangkay, ito, tingnan po natin. Itong kakaibang bakterya daw po na kayang magpatumba ng isang tao sa loob lamang po ng 48 hours. Ito sa Japan po mismo ito mga sangkay. There is a danger lurking in Japan. A rare flesh-eating bacteria is fast spreading through the country. And it can kill a person in 48 hours. 48 hours lamang mga sangkay, kaya pong itumba yung tao. This nightmarish disease causes tissue destruction and rapid organ failure. Nagkakaroon po ng matinding organ failure sa loob ng ating katawan kapag tinatamaan po nito. And Japan has already recorded 1,000 such cases. It's known as Streptococcal Toxic Shock Syndrome or STSS. The Streptococcus bacteria produces toxins that trigger a hyperinflammatory response in the body. The bacteria swiftly enters the bloodstream, progresses rapidly, leading to high fever, severe pain, low blood pressure, and potential organ failure. Grabe yung symptoms na to. That- Yung symptoms niya, mga sangkay, mas malala pa po sa COVID. Yun po yung very, medyo nakakatakot, no? Again, papaalala ko lang, yung mga matatakutin na nanonood po sa ating channel, lumipat po kayo. Kung ayaw niyo po ng ganitong klase mga information na totoong nangyayari po sa panahon natin ngayon, then maghanap po kayo ng mga vlogger na mga bardagulan lamang po ang ginagawa o di kayo nakakatawa. Para hindi kayo ma-stress. Pero ito po kasi ang totoo ngayon, mga sangkay. No? Lumalaganap. Kung hindi ka aware, ito lang ang problema, kung hindi ka aware tungkol po dito sa karamdaman na ito, itong STSS, baka di mo mamamalayan. Ikaw na rin pala ang tinamaan na ito. Diba? That's why STSS can be fatal within 48 hours if not treated promptly. Lalala siya mga sangkay kung hindi talagang na bigyan ng maayos na gamutan. Treatment involves high-dose intravenous antibiotics and supportive care. With COVID-19 restrictions easing, people are socializing more, and that in turn is increasing the spread of infections. People with an open wound are at increased risk of catching STSS. Kung mayroon kang sugat-sugat, mga sangkay, mas madali ka daw pong tamaan. So anyone who has recently had surgery or a viral infection that causes open sores. But experts still don't know how the bacteria enters the body for nearly half of the people who get STSS. Grabe, kahit yung mga expert, hindi nila alam paano daw po pumapasok ng bigla ito sa ating pangangatawan. To prevent STSS, maintaining good hygiene, like washing hands regularly, Ayan pakinggan nyo mabuti para ma-prevent, para mabantayan po natin itong lahat. Hugas ng kamay na maayos. and promptly treating any skin injuries is crucial. Kung mayroon kayong mga sa katawan, sugat-sugat, mga sangkay, mas mabuti, gamutin ka agad. Early signs like sudden severe pain, high fever, and redness at a wound site should be given immediate medical attention. Japanese health authorities are actively monitoring the situation and working on public awareness campaigns to inform people about the symptoms and severity of STSS and encouraging prompt medical care if symptoms appear. So dito mga sangkay, mahigit 1,000 na ang tinamaan
Sa balita kanina dito sa Pilipinas, mga sangkay, nasa 900 plus pa lang daw pang tinamaan. Pero dito, lagpas-lagpas na po at 12 days ago na po ibinalita ito mga sangkay. At sa tingin ko, 2 weeks ago na rin po mula nung naibalita po natin itong patungkol po sa STSS. Although the current outbreak is in Japan, there is a potential for global spread due to people traveling internationally. Kaya nga mga sangkay, pinag-iingat na yung mga Pinoy sa airport. Diba? In the past, other countries have also experienced similar outbreaks. In late 2022, at least 5 European nations reported an increase in invasive group A streptococcus disease. So given the current outbreak in Japan, countries can enhance surveillance and public health education to manage and control it effectively. Okay, so mag-iingat po ang lahat mga sangkay. Ito po ay kumakalat daw. Huwag pababayaan ang sarili. Mas mabuti yung may proper hygiene po tayo. Okay, so ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Komento po sa ibaba. Guys, meron po akong Facebook group. Ito po ay Hukbong Solid Sangkay, no? Hanapin niyo po ito sa Facebook. Mag-join po kayo, mga sangkay. Pero, tandaan nyo, ito po, hanapin niyo po, type niyo lang Hukbong Solid Sangkay. Pero, hindi kayo basta-basta makakapasok dito. Kailangan niyo po munang sagutan lahat ng mga tanong na narito. So, 2 tanong lang naman yun. Napakasimple lang. Para makapasok kayo, sagutan nyo na maayos. Okay? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.